Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, today Halloween ngayon, gawa tayo ng parang Halloween special natin. So, nung nakaraang linggo, nagpalabas ang KMJS ng mga video. Reakan natin isa-isa yung mga video na yon, mga kababayan ko. 'Di ba? Mag-start tayo dito sa isang video. Ito inaabangan ko itong segment na to na mai-upload Pero hindi pa na-upload yung yung single segment na to sa di sa buong video ako magre-react. Ko na to dati, na-reactan ko na dati at hindi ako convinced. Dun sa taxi driver sa Luacan Road sa Baguio, yung may di umanong multo daw na pumasok na na-videohan niya. Naalala niyo yon? Sige, as we go along mga kababayan ko, i-discuss natin kung ano yung dahilan ba't hindi ako na-convince do sa video. Play natin to mga men. Pati nga yung mga nagko-comment yun sa baba, hindi rin nag-a-agree na totoo yung, yung video na yun Parang humahalik ang mga ulap sa mga kalsada ng Baguio City. Pero may isang kalsada rito na hanggat maaari, iniiwasan ng maraming driver. Lalo na pag 10 oras na ng gabi, may bigla-bigla na lang daw kasi ritong pumapara. Dahilan para ang kanila sanang malabiyahing langit tila nagiging papuntang impyerno. Luacan Road. Kuya, okay lang po sa Luacan Road, papahatid. Sa may, second cemetery. Okay lang po, kuya. May no? Pag dumadaan kayo dito sa Luacan, kamusta yung pakiramdam? Papakita raw na white lady. Anak ng Cam 7 pagka may time na kinabutan nila. Pero pupurihin ko ang KMJS ngayon, no? At least kahit pa paano, medyo documentary style na uli sila. Hindi katulad nung dati. Yung dati kasi mga gabi ng lagim ng KMJS noon, alam mo yung puro drama. Puro mga CGI, puro drama. Ito at least kahit pa paano, mas lamang yung documentary style niya. Minimal lang yung mga yung mga ganyan, no? Parang may kamukha yun. Sino pa mukha nito? Joke lang. Yung Luacan Road kasi, parang main road, papuntang PMA, sa may mga call centers. Lalo na pag madaling araw, doon po kami dumadaan. September 4, Lunes, ng madaling araw. Supposed to be, dadaan ako sa Cab 7 kasi mas madami yung possibilities na makakuha ko ng pasayro pabalik ng town. Pagka daan ko ng Luacan Road, malapit po doon yung Philippine-American Cemetery. Pumaras siya, kaya binusinahan ko. Hindi ko nakita yung mukha pero mahaba yung buhok, hindi masyadong katangkaran, tapos yung damit niya, white. Isinakay ko. Saan kayo, ma'am? Pero ito yung ito yung unang red flag. Kasi 'di ba? Ayon dun sa post niya kasi, yung main post niya, napansin niya na agad yung kakaiba ang suot tapos mahaba ang buhok, hindi daw makita ang mukha. Dun pa nga lang, bakit sinakay mo pa? Hindi ka ba natakot noon? Nung time na 'yon? 'Di ba? As para sa akin red flag lang naman 'yon. Pero dahil naghahanap ka nga ng pasahero mo, 'di ba? At obligasyon mong pumick up ng pasahero, sige, iintindihin ko na rin. Scout Barrio. Scout Barrio? Sige po. Habang nagdadrive, pagtingin ko sa rear mirror, Tsaka yung yung conversations niya
yung conversations nila nung ano nung supposed to be multo. Kapag ka ang halimbawa pagkausap mo, alam mo yung inuulit yung sinasabi. Yung saan po kayo, ma'am? Scout Barrio. Parang sa akin, hindi, bagamat pwede naman yung baka kinaklaro mo lang sa pasahero mo, ano? Pero unusual kasi nasabi mo, Scout Barrio. Parang gumagawa ka ng paraan para ma-gets ng audience mo. Kung mapapanood nyo yung video, ganun ang dating sa akin eh. Gumagawa ka ng paraan para ma-gets ng audience mo yung inuulit mo yung sinasabi mo, ay yung sinasabi ng kausap mo para ma-establish mo sa mga audience mo na may kausap ka. 'Di ba? Panoorin yung original niyan. Hanapin nga natin yung original video niyan sa Facebook, mga men. 'Di ba? Para ano yung ibig ko sabihin, maintindihan nyo. So mga kababayan, ito yun ito yung video na to. Panoorin nyo ha. Ito, halimbawa ganito, ito yung unang-unang red flag na nakita ko dito. Bakit nagvi-video ka na? Bakit nagvi-video ka na bago pa mag-start yan? Ang sabi niya, dashcam niya daw yun, pero cellphone yung pinapang video niya. 'Di ba? Bakit nagvi-video ka na, start pa lang ng parang ini-expect mo na kasi na may mangyayari agad eh. Gets nyo ba, mga kababayan ko? Yes, I know, vlogger si Kuya. Pero napaka-weird ng dahil tsaka bakit nagvi-video ka? Papayag ba yung pasahero mo na videohan siya? Yun ang mga tanong dito eh. From the start, magvi-video ka na agad. Why? Hindi naman dashcam yung gamit mo pati. Okay lang sana kung dashcam eh. Tsaka ang dashcam, nilalagay yan sa sa may rearview mirror eh. Correct me if I'm wrong Basta ang weird nito, feeling ko set up kasi talaga yung yung video niya. Then ito, the way siya makipag-usap, Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio? 'di ba? Saan po kayo, ma'am? Scout Barrio. Parang sa akin, bakit kailangan ulitin mo 'yon? Doon to, ang katwiran niya, gusto niya kasi daw i-clarify, gusto niya i-clarify yung, yung kung saan pupunta. Di ba? Pero sa akin, I find it weird kasi. Di ba, men? Once na narinig mo na yung, halimbawa, kung ako nga magta-taxi, sabihin ko, sa Mega Mall po, alam na. Ang tatanungin na lang, saan po ba sa building A o building B? Diba? Ganoon na agad yung tanong eh. Pero ito, parang kinaklaro niya para mag-gets ng mga nanonood. Sa akin, set up to, men. Para sa akin lang, pagpatuloy na natin tong video sa, Nagamit kong camera, yung cellphone ko. Always recording po yun. yun nga eh. Yun ang problem eh. Ng camera ni Jericho. Yun nga ang problem eh. Always record. Paano kung may mga, may mga pasahero kang ayaw magpa-video? 'Di ba? Yung para sa privacy nila. 'Di ba? Bakit binibidyo mo? Kasi syempre, 'di ba, pwedeng pagkakamali mo 'yon. 'Di ba? Questionable yung pagre-record mo kahit pa sabihin mong always recording yung tsaka cellphone ang gamit mo diyan, men eh. 'Di ba? Paano ko nasabing cellphone? Mirror yung pagkakakuha mo. Wala namang right hand drive sa sa Pilipinas eh. Naka-mirror yung settings ng cellphone mo. So ibig sabihin, nalaman na cellphone kasi nga hindi naman nagmi-mirror ang recording ng yung lehitimong dashcam eh. Nagmi-mirror recording ba 'yon? Yung baliktad. 'Di ba? Sa cellphone madalas, 'di ba? Bakit cellphone yung pinapang video mo? Kung always recording, hindi ba nauubusan ng memory yan? Ayan yun, Hey, ma'am. Scout Barrio? Sige pa. Walang nakitang pumasok sa camera, pero sa mata ko, kitang-kita ko po. Tsaka vlogger ka, kuya eh.
Wala. Diyos ko po. Drama, men. Napaka-dry ng acting mo dito. Diyos ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, Hindi ako convinced. multo yung nasakay ko. Habang tumatakbo po yung taxi, papunta po ako dito. Nakita ko po siya dito pumara. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Paano ako yung magbubukas? Hindi, syempre, Hawak sa manubela. pwede ka, yung mga ibang YouTuber nga nakakagawa nga ng prank at vlogger ka, kuya. Please. Vlogger ka. 'Di ba? Pwede kang maghanap ng ano mo diyan. Tsaka pwedeng i-set up yung video na yan, men eh. 'Di ba? Pwede mong i-set up yung video na yan, 'di ba? Wag mo kaming bullshitin naman. 'Di ba? Parang hindi naman natin alam Hollywood movies nga nakakagawa ng ganyan eh, ikaw naman. Parang imposibleng mangyari 'yon. Yung isa. Tapos yung isa dito saan? Cambio. May nagsabi din, tali. Kung tali naman yun, hindi mo mahihila agad yun. Hindi na ako dadaan sa Luacan Road. Lalo na pag mag-isa ko. Multa ata yung nasakay ko ah. Hindi. Kasabot ka doon. Luacan Road taken from Tsaka isa pa ha, hindi naman namin alam kung mag-isa ka lang talaga dyan sa ano eh. Mag-isa ka lang dyan sa kotse mo eh. Hindi namin alam eh. Nakita ba namin? Since cellphone sana yung dala-dala mo, sana hinawakan mo yung cellphone mo, wala na oh. Di ba? the name of a grass that is called Duacan. In 1905, Ang pangit kasi dito sa video mo, wala kami ibang pinanghahawakan kundi testimonya mo lang. Antamok Mines was opened. And to come to the city, they have to pass through Luacan Road. So it was during those times that pavements were already started being set up. Sikat na sikat ang Luacan kasi yun ang daan na papunta ng Janhay. Full of pine trees yun. Sa entrance ng Camp Janhay, about 200 meters, century old na yon noon. Yung pine tree na nakagitna sa Luacan Road. Nakapwesto mismo sa gitna ng kalsada. So obstruction talaga siya. Noong 2002, nagdesisyon na ang city na putulin yun. Bago namin pinutol yun, nag-offer muna kami ng isang manok. Yun ang pamahiin ng mga igorot na pag matanda ang isang punong kahoy, may nakatira na hindi natin nakikita. Ditong punong ito, kailangang matanggal. Nagputol din siya sa Quezon Hill, tapos na-disgrasya. So may kinalaman yung pagputol sa sa Baguio. Yung sinasabi nila na related yung namatay din siya na after pinutol niya yung kahoy na yun. Pagpasok sa kilometer 2 ng Luacan Road, doble ingat na raw ang mga motorista. Bukod kasi sa masukal ang parteng ito ng kalsada, di umano, may madalas din ditong tumatawid na babaeng nakaputi. Ang bata ko, nagkokonduktor ng mga jeep. Bababa kami noon ng Manila. Nakabo ko dun sa likod ng driver. Bandang alas 11 yata ng gabi yun. Walang street light noon. Biglang may dumaan sa harap na ano. Kuya, ano ba? Nagulat kami. Nakita nyo ba yun? Yung dumaan? So Luacan din to. Nasa tabi po ako ng jeepney driver. May pumara na tunog babae ang boses. Bilisan ako, nakaroon tayo sa kalsada. Kuya, wala naman nung pumapara eh. Nagulat ako na may pumara. Wala naman talagang masyadong bumababa doon. Nagkabit ng kamera ang aming team sa sasakyan at sa kailaliman ng gabi, binaybay nila ang kahabaan ng Luacan Road hanggang sa may kakaibang imaheng na videohan ng kamera. Walang kukurap! Dito, kapansin-pansing sa kaliwang bahagi ng screen, may kung anong puting figura.
titigang Parang poste lang naman eh. binalikan ng aming team ang eksaktong spot kung saan na-videohan ang imahe. Pero wala silang nakita na Hindi dapat tao o anumang identical na pag puting bagay na naroon nung mga oras na yon. parang tingin ko poste to men eh. Ay, hindi, sorry, hindi nyo pala nakikita. Ayan oh. White lady ba yan? Parang poste lang yan eh. O something na nakasabit dyan. Or kung ano pa man. Sa kilometer 3, matatagpuan Na made up ang lang. isang lumang libingan. Noong panahon ng digmaan, nung binumba yung Camp Chanhay at saka City of Baguio, maraming namatay. Kaya yung mga Amerikano, naghukay na lang ng mass grave. Actually, yung Loacan Road noon, kukunting sasakyan. Sasakay kami sa kariton at freewheeling kami dyan sa Loacan Road. Bakit? Ano eh, talaga. Pagdating naman ng kilometer 4, patuloy ang testimonya ng mga kababalaghan. Bumaba po ako galing sa work, alas 11 ng gabi. Pababa po ako mga 50 meters from the highway. Tingin uli ako sa highway, nakikita ko yung mga sasakyan na dumadaan. Pero pagtingin ko sa daan ko, hindi ko talaga makita. Baka pagod ka lang. Minsan exage na lang yung reenactment eh, no? Way back 2013. Pagdating ko po dito sa Cannon Road, mga 12:30. Bigla siyang sumakay sa likod ko. Talaga gumanon ang ano. Tapos, tumangan siya sa balikat ko. Talaga hinawakan niya pa eh, no? For the Lord is my tower. In the name of Jesus, please guide me. Kinanta ko talaga yung For the Lord is my tower. And then sinabayan ko pa ng salitang In the name of Jesus. Pero sino nga ba ang di umano white lady na nagpapakita sa Luwakan Road? At bakit madalas sa mga lalaki siya nagpaparamdam? Miss, iilang ako ah. Kuya, hindi tayo sa amin kung isang pupunta. Ang kwento noon, yung babae daw na paseros, parang rinip ata ng taxi driver. Kaya musling nagpapakitaan niya mga taxi. Multa tayo nasakay ko ah. So, yun na istorya. Sino nagsabi nun? Nako, si Ana de la Cruz. Sakay ng taxi. Hindi naman sa pag-ano ha. Ayokong... Yung mga ganitong method ng ng paranormal investigations,
Sa akin medyo shady tong ganito eh. Kasi wala naman tayong pagbabatayan kundi yung inaano lang ni Ana de la Cruz, yung, di ba? Wala naman tayong parang para ma-verify yung sinasabi niya, di ba? Kung, hindi, honestly, kahit ako, kung halimbawa, hindi ko sinasabing arte lang yung ginagawa niya, pero halimbawa kung ako, kaya ko rin gawin yan eh. Yung mag-aarte na, ano ba yung di ba? Ganon kasi ang method ng pag-investigate ni Ana de la Cruz eh. Pinaybay ng paranormal investigator na si Ana, Di ba? kahabaan ng Luwakan Road. Pipil ko yung babae. Ang sakit. Di ba? What if tamo si Kuya parang hindi apektado kasi alam niya sa sarili niya na fake yung yung video niya. Di ba, men? Tapos ito Okay lang po kayo, Miss Ana? Okay. Okay lang. Hindi naman doon lahat ng dumadaan sa sasakyan. Nagpaparanigan siya. Mayroon lang siyang sasakyan na hinahanap. Hanggang narating nila ang lugar kung saan daw pumara at naisakay ni Jericho ang di umano White Lady. Dito po. Di ba? Dito po siya mismo. So, anong nangyari? Dapat hindi sinasabi ito para sa akin. Dapat hindi sinasabi kung saan yung yung pumara eh. Siyempre magkakaroon ng hint si Ana de la Cruz na kung nasaan makukontaminate yung niya, yung pag-explore niya. 'Di ba? Patayo siya dyan. 'Di ba, men? Anong nangyari kasi, una nagsalita yung taxi driver na dito ko Tapos biglang sasabihin ni Ma'am Ana de la Cruz, nakatayo siya diyan. Hindi contaminated na. Ate, dugo mukha niya. Ay, Diyos ko. Dugo daw mukha hindi nga na mukhaan nung Kuya, nagkataon lang na nasa kayo sa'yo kasi yung aura mo tama, hindi siya, nakikita mo dito kay Kuya, hindi naman siya invested dun sa sinasabi. Kasi nga, alam niya naman sa sarili niya na hindi totoo. 'Di ba? Yung ginawa niya. Yung lalaking Hindi siya Paupo siya dyan. Patingin sa akin. Ito pa, another red flag. 'Di ba hindi naman nila binuksan yung yung pinto. Paano nakaupo yun doon? Pero nung sumakay kay Kuya, nakaupo siya, kailangan niyang buksan muna yung pinto. This time tumagos na siya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, si Jericho nataranta. Ano po nangyari? Sir, bakit po? Ano nangyari? Ano po? Oo, sige. Ang bahala. May humawi daw sa likod Kunin niya. nila ang sementeryo. Habang naglalakad sina Ana at Jericho, may nai-record na tunog na tila hikbi. Hindi. Ano lang yon? Parang ambient sound lang. Layakapin ka daw niya. Susunod na, Ay, nako. mamaya. Naghahanap siya ng lugar na pwede niyang stayan. May mga lapid lang. Ate, eto na. Huminlay ka na dito. Kuya, yayakapin ka daw niya. Saglit lang daw. Natawa si Kuya. Ay, nako, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Ganun yung itsura niya eh. Ikaw magsindi. Ayun ate, nandyan ka na. May hinlayan ka na. Ayan ang liwanag. Nung previewin ng aming team ang video, habang naglalakad sina Ana at Jericho,
may nai-record na tunog na tila higpi. Hindi naman. Wala. Mataas yung palo ng mga tao na sa paligid. Pero yung pagkakita natin doon sa waves nung iyak, parang halos wala. Pero naririnig pa rin natin. Unusual siya kasi parang hindi ganun kalakas yung sound waves niya. Rinig na rinig mo yung pag-iyak ng babae. For me, unexplainable siya. Hindi, tsaka isa pa. Ito ha. Ito. Bakit may video kayo niyan na yung mga cameraman supposed to be ang videohan nyo lang yung subject nyo? At saka nung may umiiyak na ganyan, bakit hindi na acknowledge ni Ma'am Ana de la Cruz yung paranormal investigator nyo dyan? Di ba may third eye yun? Bakit hindi niya na-detect yung pag-iyak na yan? Di ba, men? Since low light, maraming parang Kasi ito naman yung yung nangyayari kapag padilim. Mukha siyang white lady kasi nga may itim sa yung pala eh. na mukha siyang leeg. Pero most Hindi likely texture lang yan ng puno eh. O kaya shadow. Base Diba? sa record sa Luacan Police Station, nag-backtrack sila 1978 to present. May dalawa tayong kaso ng rape, 2003 at 2010. Wala po tayong victim na namatay. O, diba? May mga kaso ng rape doon, pero walang namatay. Hindi namatay. Tapos lahat ng records, Lang 779 cases ng rape and every year ay medyo tumataas siya dito sa Cordillera. Karamihan talaga sa kanila ay na-frustrate sa justice system na hindi siya ganun ka-accessible. Puspusan po tayo sa police visibility and of course our mobile patrol during night. wala naman palang namatay doon na ni-rape eh. Driver na nambibiktima ng mga pasahero, mga nakaraang panahon. Pero sa ngayon, wala na. Sa aking palagay, mas marami pa namang nababait na taxi driver. At the end of the day, it's all about the individual's perception, whether they believe it or not. If it provides excitement and fun to our visitors, why not? Yung mga gumagawa ng masama, hindi lang sa punto ng rape, kundi dun sa mga iba't ibang forma din ng pang-aabuso sa kababaihan. Yun ang dapat katakutan. Wala pala eh. Susunod! So, yun, doon nagtatapos yung investigation nun. 'Di ba? Ito yung tanong ko, saan nahugot ni Ana de la Cruz yung may na-rape tapos duguan ang muka? Eh wala namang na-record na doon mula 1975 or beyond 1970. Wala, may taxi na ba beyond 1975 sa Baguio? Parang 'di ba? Wala namang palang kaso ng pagpatay doon men na i-record eh. Or may namatay doon na hindi lang ni-record. Imposible. 'Di ba? Saan manggagaling yung yung mga chismoso, nasagap 'yon, yung mga pulis hindi. Hindi, bibigyan ko pa rin ng benefit of the doubt. Malay mo meron nangyari doon. Kaya lang doon sa kasi, doon sa ginawa ni matagal na akong kritiko ni Ma'am Ana de la Cruz. Mahirap talaga yung mga ganong uri, actually yung mga ganong uri ng investigation, hirap talaga akong paniwalaan eh. Yung biglang may nakikita ko dyan. Bagamat hindi ko naman masasabi kung peke o hindi. Di ba katulad niyan, what if fake yung video nung taxi driver, which is para sa akin fake eh. Fake talaga para sa akin eh. Kahit saan tayo makapunta. Ang daming red flag nung pag napanood yung full video noon. Ang daming red flag noon. 'Di ba? Ang dry nung acting men eh. Tapos biglang si Ana de la Cruz may explain niya kung bakit sumakay yung Hindi, anyway, hindi ko naman sinasabing tama ako. Ayun, suspetsa ko lang naman na fake yung video ng taxi driver. Hindi ko sinasabi na yung lugar na yun ay wala naman talaga multo. Wala ako sinasabing ganon. Ang pinag-uusapan natin, yung video ng taxi driver. Ang tanong ko lang, paano ko napatunayang fake talaga yung taxi driver? Nangangahulugan din. Fake din si Ma'am Ana de la Cruz. Na psychic nyo.
'Di ba? Kasi parang sinakyan niya yung ano eh, yung video na yun. Napapansin no, nung sinabi nung taxi driver, banda dito po siya pumara. Biglang may naramdaman, ay nakatayo siya dyan. Di ba, men? Anyway, anong tingin nyo doon mga kababayan ko? Paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat. Bye-bye.